Yung ano, sir, yung pinakamadrama ko talaga is nag-birthday ako sa bundok na enkwentro. Ganun ba? Oo, nag-birthday ako. Ilang beses na ako na nag-birthday. Yung pinaka-doors dun is enkwentro eh. Yung baga, Birthday mo? birthday ko. Ang sabi nun, nag-ano ko sa istri nga, Sir, birthday ko man na ganitong pizza. Hindi, strike lang yan. Babalik agad yan. Hindi maabutan yan. Eh, ngayon, ang sabing strike, may resupply pala nakapalit. Resupply. Ngayon, yung that time nun, hindi leading yung ano namin team. Eh, nagka-enkwentruhan yung kabilang ano, yung ibang opcon units din. Enkwentro, papunta sa amin. Buti na lang, yung napunta sa amin, eh, hindi siya nahagi, pero nakawagwagan talaga. Kasi nagulat na rin siguro yun ba? Malayo pa siguro na anuhan na kami. Yan talagang pinakano ko, birthday na birthday. Delikado pa naman yan. Naniniwala ka doon. Naniniwala kayo sa mga ganyan. Ang sa akin, Master, kumbaga mga pamahiin na yan is, hindi man ako naniwala kasi may nagtitiwala man ako sa Panginoon. Hindi man ako maniwala na yung mga anting-anting na yan. Kasi bakit mamatay ang tao kung may anting-anting? Kung kailan ng oras kukunin ng Panginoon, kukunin ka talaga kahit saang lugar, kahit saang ano, posisyon. Yun talaga yung pinana ko. Wala talaga kung ano na hindi siya mamatay kasi may anting-anting. Hindi ako maniwala diyan. Mas maniwala pa ako sa ano, yung mga salita ng Diyos sa Biblia. Kasi maraming bisis na rin ako, Master, na muntika na mamatay. Oo, maraming ng bisis na rin. Ang nangyari no, Master, sa hulo na encounter namin, yung bagsak ng ano, yung ano ng kalaban, yung mortar sa kalaban niya. Dito siguro, Master, at saka yung ano, yung poste na yan or mga 10 meters to 15. Yung team leader ko no time si Master Beto, akala ko nga yung team namin, walop lahat sa mortar eh, kasi ako yung pinakamalapit. Pero yung blast ng yung sarap nila mortar, Master, ano, hindi para sa amin. Oo, hindi para sa amin. Doon sa ibang team na nasa malayo, 30 meters or 25. Mga estimate ko ganun. Sa kanila yung blast ng ano, yung shrapnel. Ngayon, yung natamaan doon, yung Kevlar, bitak yun dito. Sa'yo? Yung sa kasama na Master. Yung sa team namin dito, wala. Yung isang private lang namin na ano, yung combat niya, napunit yung ano, yung parang swilas niya, tinamaan ng shrapnel. Yung ako na malapit, sumisigaw sa akin si Master Beto na, "Do, anong pakiramdam mo?" Tinanggal ko agad lahat ng ano ko, Sir, yung bandoler ko kasi nakadrop ako eh. Kinapa ko yung katawan ko, tapos sinisip ko na kung mas sumasama yung pakiramdam ko, may tama talaga sa katawan ko, mag-iba yung pakiramdam ko, may tama talaga. Sabi ko, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Yung talagang sa isip ko, Master, yung talagang binanggit ko, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Tinanggal ko yung bandoler ko, sabi ng team leader ko, Master Beto, tagalin mo yung bandoler, kapain mo yung katawan mo. Mabilisan na galawan ko, tanggal. Sabi ko, Master, negative man, wala, negative ako. Pero pakiramdaman mo yung sarili mo. Pero ongoing yung firefight, Master, kasi kabady namin is ano eh 17 company. May napatay na rin sa kanila. Ang sa amin, yung Abu Sayyaf umiikot na rin. Ayun, sabi ni Mr. Beto, ano, pakiramdam mo yung sarili ko. Sabi ko, mga 2 minutes siguro. Master, Sergeant, negative man, Sergeant. Wala akong naram. Sige, bilisan mo ano. Yun talaga. Tapos, may isang, ano yun, ngayon na araw. Kinabukasan, lakad na naman kami. Sinundan namin yung ano, yung practice ng kalaban. Ngayon, sinundan namin, may naupihan naman kami sa ilalim ng hagunuyan. Yung isang kabats ko, si Lit Autentico sa 17 company, ano pa siya, naghingi pa sa akin ng sigarilyo. Oh, sabi niya, Ching, pahingi ng sigarilyo. Sabi ko, hindi man ako ninigarilyo, Ching. Sa iba na lang, bigyan kita. Di, naghanap ko, may sigarilyo ka dyan? Binigay ko. Ngayon, ang nangyari nun, yung leading na 15 company, sundan yung trackings, yun pala, yung yung kalaban Abu Sayyaf, napagitna na nila kasi hindi naramdaman ng Abu Sayyaf kasi parang pagod ba, na-encounter sila nung hapon, tapos kinabukasan na naman, parang pagod yung Abu Sayyaf, napagitna ng 15 company. Ngayon, nagkawagwagan yung ano, yung
15 company. Yung sumusunod kami sa sa 15, 14 tapos last yung 17. Sabi ng batko namin si Sergio Malicia, lahat ng M23 sa likod para namin sila parang sabay-sabay. Nung katabi ko si Lit Autentico, sabi ko, "Ching, dito ako." Tapos naramdaman ko na masikip na kasi marami kami naghilira eh. Sabi ko, "Ching, lipat na lang ako Ching sa kabila, doon sa kabats ko kay Rapusas." Tapos yung isang junior namin si Dilara, napagitnaan namin yung junior namin, ako, tapos si kabats ko si Rapusas. Ngayon, yung ginawa namin na yung pagpapasabay-sabay, yung kalaban din pala, rin sila na magsabay-sabay rin ng 2-3. Kung saan ako tumayo, na katabi ko yung kabats ko si Lit Autentico, doon din bumagsak yung 2-3. Para bang ang inisip ko noon is, para bang may humila sa akin ang Hilba na, "Wag ka dyan." Nung pagputok noon, mutok. Yung kabats ko, talaga sa kanya yung, lahat ng shrapnel, sa kanya lahat. Tapos may iba na napunta. Yung ako dito sa gilid, yung napagitnaan namin na yung junior namin si Dilara, tapos yung kabats ko na isa, yun pa yung nabundid sa sa ibang sa sarap nila ng 2-3, yung pumatak nun sa Sabi ko, wala man akong tama. Yung kabats, yung junior ko si Dilara, sabi niya, "Eugene, gamutin mo ako." "Bakit? May tama yung kamay ko." Dito, yung kamay niya, ito, bitay na to kasi sa shrapnel ng 2-3. Tapos yung pagtingin ko sa kabats ko, yun ang inuna ko na talaga si Lit Autentico. Bakit? Kasi patay na siya eh. Sa kanya Hindi na siya nakapagsalita. Wala na, hindi na siya nakapagsalita. Yung parang on the spot talaga siya na pagkapatay. Ang iniisip ko na, magkatabi man kami. Tapos para bang may humila sa akin na, "Huwag ka dyan." Para bang hinila ko. Sa'yo dapat yun. Sa akin sana dapat yun, Master. Na yun ang iniisip ko ba? Inisip ko yung anak ko, yung asawa ko, kung nangyari sa akin. Pero ang sa akin lang is, kumbaga yung sa panalangin sa Panginoon, Master, kumbaga malakas yung panalangin ko sa Panginoon na huwag niya akong ipahamak. Kasi parang na rin na, kumbaga instead na para sa akin, naisipan ko na, ay masikip naman. Parang ganun, Master, ay masikip. Lumipat ako ng ibang area, mga Huwag ka dyan. "Wag ka dyan." Parang sabi ba, yung lang, malayo lang yung mga 2 minutes siguro. Naka-plaster kami. Saka pumatak yung 2-3 na hindi talaga natin maiwasan yung mga pangyari. Pero naman, at least, proud ka rin kay Lito Pungki na namatay din sa gera. Proud talaga. Nakapaglaban naman. Proud din ako sa kabats ko kay Lit Autentico kasi kung sa gira lang matapang talaga na kabats ko yun. Tapos hindi rin nagpabaya yun sa mga teammates niya, mga kasama niya. Ganun talaga ang buhay. Wala tayong kahit may maitulong tayo pero wala tayong magawa kasi kinuha na siya ng Ano yung pinakamasayang araw? Yung sa during operation. Yung pinakamasaya ko na yung sinabihan ako ni CEO na, "Sige, pagkatapos ng lakad, uwi ka." Yun ang pinakamasayang araw. Kasi yung CEO namin that time, si Sir Custodio sa Basilan, pag ma-encounter, plus 5 days. Kung may recover barrel, 10 days. Nasama ko sa operation. Ngayon, encounter, hindi man kami nakarecover ng barrel, yung ibang unit nakarecover, yung 7 company ata. At least, nasama kami doon sa sa encounter, R&R, 20 days, 21 days, dagdagan mo ng 5 days. Siyempre, high moral na yun. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Grabe high moral na yun. Ang sabi ko, ito talaga, kung tutusin, mas gustuhin ko palagi encounter para palagi plus 5 days. Yun, maramdaman mo talaga. Sa simpleng 5 days lang yun, plus sa'yo. Masaya na sundalo. Masaya na talaga, Sir. Ramdam magtulaga kasi kahit nga yung pag uwi mo na makauwi ka, pamilya. Yung that time noon is R&R, 20 days. Yung nasa bungat ka pa lang ng
yung nagpipix ka pala ng gamit para uwi ka, parang wala ka nang isip eh. Parang ano na ba? Ayun, uwi na ako. Parang masaya sa kalooban. No? Tuwang-tuwa talaga, Master ba? Yun talagang kaligayahan sa operating gross, Master. Kasi pagbalik mo naman sa kumpanya, yung kaligayahan mo, focus ka na naman sa trabaho. O, yun lang. Ang ano lang talaga sa akin, Master, pag mahal mo yung trabaho mo, parang baliwala sa hindi ka mahirapan. Pag mahal mo yung trabaho mo, kumbaga parang easy lang sa'yo na ano ba, yung may enkwentro, parang kalmado ka lang. May iutos sa'yo yung CEO mo, parang kalmado lang kasi mahal mo yung trabaho mo eh. Yun talagang isang ano, dito pa ako sa special na unit sa Ranger. Ang tingin ng tao sa akin, iba talaga to si Sir, ano talaga to, kumbaga may respeto sila ba? Kasi kumbaga kung respetado ka nga pagkatao, i-respeto rin ng mga kasamaan. Yun talagang ano ko sa sarili. Pinakamalungkot naman. Yung pinakamalungkot ko, Master, namatay yung kapatid ko na dito sa Metro Manila. Hindi ako makauwi kasi kasagsagan ng impentro. Hindi ako makauwi. Ang sabi ng CEO ko, andito man tayo sa trabaho, unahan lang muna natin to. Kasi mahal ko yung trabaho ko eh. Doon, nakipagwagwagan kami sa Albarca. Tapos, sabi ko kay CEO, Sir, ganito, namatay yung kapatid ko, kung gusto mo. Sabi niya, pagkatapos, unahin mo natin itong trabaho. Nagano ko, yes sir. Pero yung sa lobin ko is, inisip ko, masakit na kapatid ko. Pero, inisip ko rin na, paano na yung anak ko, yung asawa ko, kung ipagsawalang mo pa ka, may mangyari sa akin dito sa, sa Quezon. Sino doon? Yung mga anak ko, yung misis ko na magsasuffer. Inisip ko na doon sa bundok na kahit yung sa lobin ko parang malungkot na talaga. Pero yung iniisip ko, andito ako sa trabaho eh. Kaya, manageable, kaya ko present sumayin pa rin ako palagi na kung anong mangyari, magka-enkwentro, hindi talaga ako matakot. Kaya sabi ni CEO na pagkatapos, sige, kung wala tayong trabaho, pwede kang umuwi man lang. Sabi ko, yes sir, thank you sir. Dito man tayo sa trabaho. Sige, unahin natin yung trabaho. Sa training, ano yung hindi mo makalimutan na karanasan? Ay, sa training dito sa SRS Master, yun talaga yung hindi ko malimutan. Nag-take life ako kasi grabe kagutom eh. Grabe kagutom. 2011 sa SR Class 179. Grabe kagutom. Ngayon, madaling araw, take life ako, Master. Nakuha ko yung dito, napunta ako, may Ranger Village pa dito eh. 2011, andito pa yung Ranger Village. Take life. Punta pa, kain, busog. Ngayon, nagdala man ako ng mga extra pagkain kasi madaling araw eh. Mga alas 2:30. Dumaan ako sa MP dyan. Nakasibilyan yung damit ko. Tiningnan lang ako ng MP, akala ng MP siguro sibilyan ako. Parang kalmado lang. Ang iniisip ko talaga na, di bali na ako mabugbog, basta busog. Yun talaga iniisip ko sa training. Ngayon, pagbalik ko, tamang-tama, nagkasalubong kami ni Master Timog. Kilala man niya ako. Wardaw. Sabi niya, si Master Tungko. Hindi ko talaga makalimutan si Master Tungko Timog. Wardaw. Sir, huwag ka nang magsalita. Kilala na kita. Kanino yung pagkain? Sa akin, Master. Yung yung kumbi na... Yung kumbi lang? Kumbi o kumbi. Isang pack Isang pack na. na kumbi. Tapos, yung 1.5 na giturid. 10 counts. Naubos mo na yan. Hala, grabing kain ko, Master. Kasi galing ako rin yung village, busog. Ano ko na sana yun? Yung savings ba? Para hindi na ako mag-take life na Chun! 10 counts, naubos mo na yung giturid. Hala, yung dito ko, gumaganon-ganon na, grabing kain ko. Sabi niya, itong battery ng cellphone, kasi bawal cellphone training eh. Battery. Hindi sa akin yan, Master. Bakit dala mo? Pinapadala lang sa akin, Master. Sino magpadala? Nalagay lang to sa cellphone, Master. Ang sabi, dalhin ko lang daw. Ganun ba?
lublub ka muna dun. Lublub ako dun sa may lubluban sa jacuzzi. Padil ako ni Mr. Timog, kulata. 10,000 na ubos mo na yung kumbi, kain na naman ako. 10,000 na yung 1.5, kain na naman ako. Ayaw mo talaga umamin. Hindi talaga sa akin yan, Mr. Ano ba? Sige, lublub ka dun. Sabi niya na, ano masasabi mo? Ang sabi ko talaga kay Mr. Timog, Master, di bali nang bugbugin mo na ako bugbugin, wag mo lang ako i-recycle. Kasi, pag i-recycle mo ako, Master, kasi offense to eh. Nahuli mo ako. RTO talaga ako, Master, kasi yan. Pero kung bugbugin lang muna ako ng bugbugin, Master, tanggap ko yan. Ang sabi niya, sige kung yan ang gusto mo. Ngayon, kinamagahan, maglublob muna ako. Kita. Ranger Sardido. Sergeant. Matik. Lublob doon, jacuzzi pack. Yung itim-itim doon sa likod na galing CR. Camouflaging. Buhok. Takbo dito sa ubal, takbo. Pag-report naman, Jid, okay na. Dito ka. Tuwad. Paano lang naman. Isop yan, bawat kita. Isip ko, kayang-kaya. Yung kulata lang. Pero yung i-recycle ako, yun talagang hindi ko makaya. Tuwang-tuwa sa akin si Mr. Timog, makita na palagi. Sabi niya, katibay mo rin. Sabi ko, di bali na ako mabugbog, Master. Basta busog. Siya, Ranger ka talaga. Kanya-kanyang diskarte. Kailangan din kasi dito. Survival talaga, Master. Sa pagsiservisyo sa bayan, bila isang sundalo ka lang. Kung may mensahe ka sa ating mga kabataan, mga sibilyan, anong message mo sa kanila? Ang masasabi ko lang sa kabataan na tingnan nila yung sarili nila na huwag silang matakot kung gusto silang magsundalo. Magtiwala sila sa sarili nila, magtiwala sa Panginoon. Tapos kung may plano silang magsundalo, ang pinaka-dabis na unit na piliin nila, Scout Ranger talaga. Kasi dito sa Scout Ranger, kahit anong mangyari, walang iwanan. Ito talagang unit na pinaka-dabis. Ano kailangan nilang i-condition sa mga sarili kung gusto nila magsundalo? Mga kabataan na gusto magsundalo, i-condition nyo yung isipan nyo. I-condition nyo yung damdamin nyo. Kasi dito sa Ranger, maghahalo na yan. Utak, damdamin, at saka yung lakas mo. Hindi puro utak, hindi puro damdamin, hindi puro lakas. Dapat, yan? Balance yan. Kasi, diyan mo matutunan kung dito ka sa Ranger ang lahat ng mga tinuturo na kaya mong gawin. So, yun lang sa akin, Sergeant, alis kung may nagdag ka pa. Okay na yun sa akin. Thank you. Welcome, sir. Yun talaga yung mga dawos na mga experience. Kaya magtawag ako dun sa mga sir. Corporal, ganito. Sir, coming.